Sa previous vlog ko, I mentioned na hindi ko nire-recommend magstay dito. Watch this video para malaman nyo kung bakit. For our Hanoi stay, sa Airbnb kami nag-book and ito nga yung sinakyan namin papunta dito, which was booked through Klook. 7 kami sumakay and kasya lahat ng luggages namin. At ito na nga yung papunta din sa Airbnb na pinagstayan namin. Meron pa nga tong lake view. May playground din pala na malapit, pwede lakarin, and may mga stores nearby. Medyo naligaw nga lang kami ng very slight. We were greeted naman by their helper and nag-send ng picture sa akin yung host. Baka nagtataka kayo, ba't hindi kami nag-book na lang ng hotel? Ito yung napili namin dahil medyo madami kami and gusto namin sana sama-sama kami. Clingy yarn! So, ito na nga, let me tour you first bago on chismis kayo talaga. Open space siya from the living room to the kitchen and dining area. O, diba, malaki din talaga yung space. Good siya for big groups. Maganda din naman yung interior niya. Tignan nyo naman. And malaki din yung dining table. Kasyang-kasya kaming lahat dito. If you open the windows, ito yung makikita nyo yung kapitbahay. Pero presentable pa din naman yung view. Meron palang 3 bedrooms and 3 bathrooms dito. Ito yung first bathroom, katabi siya nung isang bedroom. In fairness naman, sa loob ng mga bedrooms, malalaki din talaga yung space. Kayang-kayang ilatag yung mga luggages namin. Ito naman yung second room, dito kami natulog. Meron din pala siyang balcony connected din sa living room balcony. Every room, meron din silang built-in cabinets, kaya okay din for storage. For our room, nasa loob yung bathroom and meron siyang bathtub na kasama. Lahat pala ng toilet sa Airbnb na to, smart toilet. For their mirrors, may light na din siyang kasama. Just press this on and off button. Noong mga panahon na to, alam nyo, namamangha na ako dito sa listing na to. Kasi syempre may tagahugas ka na nga, char. Pero yon, nagustuhan ko sa kanya is malaki talaga yung space niya. May pa-remote pa nga, pang wash, and na-amaze ako may drying feature siya, ha. That's my personal favorite. And then, punta nga tayo sa third room. Parang mas malaki yung space nito. O, diba ang lawak? May desk din pala siya, katulad nung sa room namin sa second room. For their bathroom, kompleto din dito with toilet and shower. Meron din ngang washer and dryer dito. Ang ganda kasi nakatago siya sa cabinet malapit sa main door. So, ito na nga ang tanong, bakit hindi recommended magstay dito? Sobrang ganda, Mommy B. Number 1, late ko na na-realize but I raised this to the host while we were here. Sabi ko, how come the place looks different from the photos? Tapos nag-send ako ng picture. Nagdadalawang isip din ako, kaya napatanong ako, or different furnitures. And he said, it's the same listing, just different daw yung photo angle. But guys, hindi talaga. O ayan, some of the photos sa listing nila. Ito pa lang sa kitchen, hindi na talaga. Overwhelmed lang din ako kasi kakarating lang namin yan, tas puyat-puyat talaga. Hindi na din ako nanlaban kasi baka mamaya wala kami biglang tirhan. Siyempre, nasa ibang bansa tayo, mahirap na, diba? Number 2, pasintabi po dahil may papakita kung hindi ka aya-ayang photos. Nang may bata kami, si Ate Manilin nyo, nagpunas nga ng floor dito sa room namin. And oh my gosh, ito ang kinalabasan, Diyos mio. Isang punas pa lang yan. Yung kitchen counter din, sobrang dusty as in. Yung mga punda ng unan, ang dudumi. And syempre, ilalagay mo yung mukha mo dyan, diba? So, ayaw natin yun, lalo na may bata tayo. And si Daddy B, may allergic rhinitis siya. Nagkaroon nga ng spots niyan si Sophie. Nagkaka-allergies din kasi siya sa skin kapag super dusty. Minessage ko nga yung host kaagad na nagpaakyat naman siya na maglilinis. Pati na din yung mag-change ng bedsheet. Pero alam nyo, dahil dito, nawala na kami ng tiwala sa cleanliness dito sa lugar. Even the towels, grabe, sobrang dusty talaga. Number 3, smelly yung bathrooms. I think yung main problem din talaga sa lugar na to is yung cleanliness. Yung sinasabi nung naglilinis dahil daw merong construction sa tabi. But I doubt it could accumulate that much dust in one day kung nalinis ito a day or 2 before kami magstay. Kasi sealed naman yung windows and sliding doors. Buti din talaga, handa kami dahil may dala kaming travel disposal beddings. Sa TikTok shop ko pala yan nabili. So kahit na napalitan na yung beddings namin, naglagay pa din kami nito and hindi namin ginamit yung kumot. Trust issues na kami, nako. Pero still, alam nyo, nagka-mark si Sophie, but not as much siguro compared kung napahiga siya directly dito sa kama na to. Kaya yan, mabuti din talaga kapag nagta-travel may dalang ganito, nako, savior. Take note, ang gaganda na ng mga reviews dito sa listing na to. So, kung kayo, anong gagawin nyo sa sitwasyon na ganito? Nasa 23,000 plus yung binayad namin dito. Tingin nyo ba worth it for 4 nights? Let me know na lang sa comments. Love, love!